Sasalantahin na po natin ang ating sitaw na binagoongan, ang ating daing na binili. Hello beautiful people! Hello po mga kakuratsa. Magluluto po tayo ng binagoongang sitaw with pork. So palalambutin po muna natin ang ating pork, sahog natin. Lagyan natin ng toyo para may lasa ang ating sahog. Ayan. Palambutin muna po natin yung ating pork. Siguro nasa less than mga 3/4 kilo to. Ayan. Lagyan natin ng paminta, toyo. Kung mayroon kayong powder na garlic, lagyan din ninyo para may lasa yung sahog natin. So, palalambutin lang po muna natin ito. Pero mamaya na lalagyan natin ng tubig. Ngayon pasisip-sip muna natin yung mga nilagay nating flavor para po talagang lasang-lasa kahit yung sahog. Kamusta naman po kayo mga kuratsa? Maraming salamat po sa wala niyong sawang suporta. At sa mga gumagaya ng recipe ko, salamat po. Simple lang naman po yan. Ang mga hindi naman po kahirapan, hindi naman ako magaling magluto. May mga lang po, may ma-vlog lang. Salamat po sa inyo. So, tuloy na natin ang ating pagluluto. Stir fry lang natin yan. Stir natin ang ating pork. So, ayan. Para sipsipin ang mga nilagay nating flavor. Napakadali lang naman po ito. So, mga hindi marunong magluto nito, ay napakadali pong sundan ng nito. Basic na basic. Ayan. Ito po ang kinikrave ng kuratsa ngayon. Pero, sitaw lang kakainin ko rito. Hindi po tayo kumakain ng pork. Ayoko nga sanang lagyan ng pork. Pero mas masarap talaga pag may sahog. Si Don Pian naman ang kakain lahat ng pork. Akin sitaw lang. So, ayan. Ito po ang matagal dito, yung pagpapalambot ng baboy. Ayan. So, watch and learn. Binagoong ang sitaw or binagoong ang baboy with sitaw or binagoong ng sitaw with baboy. Ayan. So, nasa sa inyo po yung pag malambot na, tutusok-tusukin ninyo kung malambot na yung pork, diba? Sa ngayon, sinasangkutsa ko lang po yung nilagay nating flavor para mas may lasa po siya. Alright? Shout out po sa lahat ng mga content creator dyan. Sa mga kapwa ko, small time vlogger. Shout out po sa inyo. Fight, fight, fight! Salamat po sa mga suporta ninyong lahat ng aking family and everybody. God bless us all mga kuratsa. So siguro pwede na nating lagyan ng tubig. Ayan. Tansyahin nyo na lang para lumambot yung ating pork and then cover. Ayan. Halu-haluin nyo lang po para magpantay yung luto niya. Pare-parehong lumambot. Tayin lang natin siyang lumambot. Siguro mga 12 minutes. Depende po sa baboy. Kung madaling lumambot sa parte ng baboy. Ito kasing part na to medyo hindi ganun mataba. Kaya mahirap siyang palambutin. Kaysa do sa mga may taba-taba, mas madali po yung. Kaso hindi naman masyado healthy. So, pagtiyagaan natin siyang lumambot. Tusukin ninyo pag malambot na. Hindi yung malambot na malambot kasi igigisa pa po natin yan. Alrighty? Yun. May amoy na po. Mabango na. Ito pa lang, di ba? Kasi nga po nilagyan natin ng flavoring ang ating pangsahog. Saka, makakatipid ka rin dyan sa bagoong. Dito, mahal ang bagoong. Kaya, lalagyan na natin ng ibang pampaalat yung ating pansahog. Ayan. Tutuyuin lang po natin siya. Saka natin igigisa. The usual. Alright? Ayusin ko lang po itong ating camera para focus ba. So, ayan po. Kailangan natin dito ng cooking oil. Ngayon, kung may butter kayo para mas malinamnam, pwede nyo po siyang lagyan ng konting butter. Although, hindi po talaga siya healthy. Dairy kasi yan. Dairy cream. Parang oil na rin. Punas-punasan po natin ang ating... Hindi po ako mapakali pag may mga tulo-tulo. Kahit mapaso ako, pupunasan ko yan. Ayun.
So, ayan na po. Lagyan natin ng konti lang naman butter to make our life better. Sangkutsa nyo lang po. Sangkutsayation. Sangkutsayation. Sa Bulacan ko po natutunan yun. Lagyan ko po ng beef, pork cube. Para mas malasa. Since pwede rin yan ang ipang sabaw ninyo ay broth. Para mas malinamnam. Kahit na anong lutuin, sabawan nyo ng broth, malasa na agad. So, make sure dinurog nyo ang inyong broth para hindi mamuo-muo. Medyo paus na paus po ang boses ko at gamit na gamit. So, ayan po. Stir fry again. Ayan, lagyan natin ng konting cooking oil. Ito pa lang po, ang bango na eh. Siyempre, completos recados na eh. Kung tutuusin eh. Meron na siyang toyo, may paminta, may garlic powder, kaya amoy ang bango na po niya. Tapos meron pang pork cube. Para lang po manuot ang flavor sa loob ng ating pang sahog. Hindi magigisa na tayo. So, nag-prepare ako ng bawang. Siguro na ilang butil din to, mga 8, ganyan. Medyo malambot-lambot na po siya. Lalambot pa siya as we go. As we go. Ayan. Tapos yung sibuyas, one small o kaya medium. Kung anong trip ninyong hiwain, ako ganun. Pag tinabad na, tama na to. Ayan, yung bawang, siguro mas maraming bawang, mas masarap po. Pero kung mahal ang bawang, pwede mas konti. Pero kung tutuusin, healthy naman yung bawang. At saka mas malasa pag masarap. Mas masarap pagka marami yan. Itong bawang sibuyas natin, lang po. Small to medium size na onion. Depende nga sa inyo. Kung nagtitipid kayo, di kapraso lang. May lumasa lang ba? So, tansya-tansyahan lang po yun. Wala naman talagang sukat yan kung tutuusin. Depende yan sa taste ng tao. Kung gusto nyo ng mabawang, bawangan nyo. Sibuyasan nyo. Makamatis, huwag masyado. Maasim yun eh. Pero dito po, ay kailangan natin ng kamatis talaga. Para po yung sauce niya ay mag-red. Ayan, bango. Ganyan lang po kadali. Ayan. Kamatis naman po. At lalagyan ko since mahilig si Don P ng medyo maanghang. Maanghang po itong sili na to. Actually, galing pa yan sa In and Out eh. Pero may nabibili pong ganyan. Since di natin nakain, yun na lang ilalagay natin dito. Ayan. Durugin natin frozen po itong ginamit kong kamatis, kaya ganito. Galing sa freezer. Para po hindi masira, nilalagay namin sa freezer pagka marami. Pag alam mo, mabubulok na. So, para makatipid tayo ng bagoong, lagyan natin ng konting patis para umalat na siya. Di po ba? Kasi kung puro, mas masarap din po yung may toyo at saka, patis, kesa puro bagoong lang. Magko-complement po yung lasa niya. Kahit po sa sausawan, ganyan ginagawa ko. Yung bagoong ko, nilalagyan ko ng suka, konti, patis, konti, toyo, konti. Masarap po, tsaka konting asukal. Hindi nakakasawa yung lasa. So, ito na po yung ating bagoong. Kahit puro tuna siya, ay mas lulutuin pa natin siya kasi mas masarap po yung ginisa siya ulit. Ayan. Lalagay natin ng konting mantika ng bagoong. Yung bango. Ayan. Parang na talaga, binagoongan. So, boyat, ganito lang yung pagluto ng binagoongan, pero gusto niya kumain ng ganyan, pero ayaw niya magluto yung kapatid ko. Hinudurog natin ang ating kamatis, pero mas maganda siyempre po yung fresh na kamatis kesa yung frozen.
Pero mas maganda kaysa mabulok. Lagyan natin ng sugar. Mga 1 teaspoon. Para ma-offset po natin yung asim ng kamatis. Manamis-namis po siya. Yan po ay naayon sa aking kagustuhan sa lasa ko po. Hindi po by the book yan. Hindi ko po ginaya kung saan. Lagyan natin ng tubig para may sabaw ang ating binagoongan. Haluin lang po natin ito. Medyo lalambot pa yung ating pork. Takpan natin para mas lumambot. A few moments later, ayan, kailangan occasionally hinahalo nyo yung niluluto ninyo para po pantay ang luto. Di po ba? Kasi mas naluluto yung nasa ilalim. Malapit na po, ilang kembot na lang ay tatamasahin na natin ang sarap ng ating binagoongang sitaw. Magkamay-kamay po kayo na mutakin nyo sa bagong saing na kanin. Wow! Tapos may pinirito kayo, wala ka nang hahanapin pa. Lagay na natin tong ating sili. Hindi ko masyadong pipigain kasi aalmura na kasi tayo dyan. Masama po yung masyado maanghang. Ayan. Maanghang yun. Hiniwa ko lang ng kapraso para medyo lumabas yung anghang niya. So, ayan po. Let it boil, let it boil, let it boil. Let it boil, let it boil, let it boil. Linis-linis din pagka may mga nalaglag-laglag. Si girl linis. Kaunti na lang po maluluto na to. Naaamoy ko na po. Ito lang ulam na eh. Kanin na lang kulang. Di po ba napakadali? Ganyan lang po ang pagluto ng binagoongang sitaw. Ewan ko yung iba. Basta ito po ang aking version. Ito po ang gusto kong lasa. Kaya ganito. Uy, malambot na siya. Alright. Pwede na po yan. Kukulo pa naman siya. Lalagay pa natin ang ating sitaw. Dagdagan natin ng konting tubig kasi pag nilagay mo na yung sitaw ay sisip-sipin niyan yung tubig. Gusto pa naman ni Don P ay masabaw ang kanyang inuulam. Mahilig po siya sa may sabaw. Ito po hindi niya binabaon sa trabaho kasi mga angamoy lang. Medyo maselan po yung mga puti. Ayaw po nila ng amoy na ganyan. Bagoong at saka toyo, ayaw nila yan. Mortal sin niya. Pag nagluto ka, naku po. Lagay na natin ng sitaw natin. Di ko alam kung gaano karami itong binili ko eh. Basta isang tali yan eh. Wow, ang sarap mga kuratsa. I can smell it. Ayan. So, pag lumambot na yung sitaw, ready to eat na yan. Sugod na mga kapatid. Sugod na mga kuratsa. Dala-dala ang inyong plato. Na may lamang isang bandehadong kanin. Plato na may isang bandehado. Ayan. Mas madali pong lumambot ang bitsuelas kaysa sa sitaw. Ang bitsuelas kasi mas masarap yan ang medyo malutong-lutong. Ang sitaw, pag di mo niluto maigi, parang hindi ako nasasarapan sa lasa. Parang lasang hilaw talaga. Tinatakpan po natin yan para makatipid tayo sa gas or sa electric. Kasi mas madaling uminit pag may takip. Tsaka para hindi po mag-evaporate yung ating sabaw, sauce ng ating niluluto. Okay? So, pag malambot na to, tikman nyo lang kung saan kulang, dagdagan ninyo. So, presto! Luto na po siya. Nakakagutom po yung amoy, mga kuratsa. Yung amoy ng bagoong.
Tikman po natin. Ito na ang paghuhukom. Isa pa. At isa pa. Sarap. Alright, it's done. Yan po, binagoongang pork. Yan po ang ating bagoong. Let's eat! Kanin, kanin, kanin. Woohoo! Sasalantahin na po natin ang ating sitaw na binagoongan. Ang ating daing na binili sa store. Init-init lang, pamuhay tayo. Kano nga ito? $10.99. Kain po mga kuratsa. Ayun. Yehey. Yummy. Ayan po, may tinik siya. Hindi siya boneless yung isda. Ay, nausukan. Kain na po.